Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Ngayon mga kamaestro, ay pag-usapan naman natin kung paano nga ba nababaon or napapadami po yung utang ng ating mga kamaestro dyan. Yan po ay ayon sa pahayag ni Sir Benjo Basas nang na-feature nga po mga kamaestro yung ating mga matatapang na mga kamaestro dyan noon sa KMJS noong nakaraang linggo. Ayan, so based po doon sa interview na ginawa ni Miss Jessica Soho na ipahayag po doon ni Sir Benjo. Sir Benjo po yung ating National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Ayan, so ayon po sa kanya, ang una po na kadahilanan kung bakit tayo po ay napipilitang mangutang, unang-una po dyan is yung emergency medical needs, ano po, mismo ng guro, pag nagkakasakit tayo, or pwedeng yung mga kasama natin sa atin pong pamilya. Ayan, mga anak natin, mga magulang natin, kapatid, mga ganon. Ano po. Pangalawa naman is yung pag-aaral ng mga anak and pag-aaral mismo ng guro. Siyempre, maliban sa mga anak natin na pinag-aaral natin, siyempre tayo rin bilang teacher, di ba? Dahil sa professional development, kailangan nating kumuha ng master's degree, ng PhD, kasi actually hindi lang for professional development yan, no? Kailangan natin yan sa promotion. Kasi pag hindi ka nag-aral ng graduate studies, so magiging kawawa ka kasi pag nagkaroon ng mga ranking, nandun ka sa ilalim, ano po mga kamaestro. So kaya ang nangyari, napipilitan po yung ating mga kamaestro na mag-loan para lang po makapag-aral kasi syempre wala namang libreng pag-aaral sa master's degree. Kung meron man, ilan lang yung nabibiyayaan, ano po mga kamaestro. Talagang kailangan ay kumbaga talaga ay mamuhunan ka, ano po, mag-invest ka. So kailangan mo ng pera kapag ikaw ay mag-aaral ng graduate studies. Pangatlo naman, ayon kay Sir Benjo, is gusto niya magkaroon ng sariling bahay, syempre, ano po mga kamaestro, lalo na yung mga kamaestro natin dyan na wala naman talagang sariling bahay na namana sa mga magulang, di ba, sa mga pamilya. So, wala namang mga lupain yung mga kamag-anak natin. So, mangyayari, kukuha tayo ng bahay, maglo-loan tayo, usually sa Pag-ibig, yung iba naman sa mga banks, ano po mga kamaestro, katulad namin, kami, nagkuha rin kami ng bahay, ano po, through Pag-ibig. So, isa pa yon sa dagdag gastusin ng mga kamaestro natin, no, na sana, ano po, balang araw, isa po yan sa hinihingi natin sa pamahalaan, ano po, na magkaroon ng, kumbaga, programang pabahay, ano po, sa mga teachers. Ayan, kasi malaking tulong po yan kung yun po mismo ay galing mismo sa DepEd or sa government natin, yung mga programang pabahay na kumbaga exclusive mismo yan para sa mga teachers. Okay, next, yung panghuli, yung pangapat is kailangan naming gastusin sa mga pagtuturo sa araw-araw na kinukuha pa sa mga bulsa ng mga teachers, which is totoo naman, ano po mga kamaestro, yung mga school supplies na kailangan. Although mayroon naman tayong teaching allowance, pero yun po ay kung susumahin mo kasi yun sa buong taon, kulang, ano po, sa printer pa lang, di ba? Sa mga ink, kasi di ba, hindi naman minsan nabibigay ng schools, ng DepEd yung mga sa ink natin pag tayo nagpiprint. So, minsan sariling bulsa natin kinukuha, di ba? Yung typewriting, di ba? So, kukunin mo sa bulsa mo yun. Kung ang masaklap doon, kung wala ka pang sariling laptop, which is kailangan natin yung laptop sa pagtuturo. So, ang nangyayari, mga teachers natin ay napipilit ang bumili ng sariling laptop, ano po mga kamaestro. So yun po yung mga dagdag gastusin pa, ano po, na sana hopefully balang araw ay mai-provide po yan ng government, like sa ibang mga bansa, no, sa US, di ba, sa Singapore and other countries, ano po mga kamaestro, na kumbaga wala talagang ibang gagawin ng teacher kundi magtuturo na lamang. Lahat po ng mga materials, mga learning resources ay talagang provided po ng government, ano po mga kamaestro. So sa atin ay lahat talaga binibili pa, ano po mga kamaestro. So lahat ng kailangan mo sa pagtuturo, bibili mo pa. Aside from that, yung sa brigada eskwela, di ba? Usually wala naman talagang natulong sa atin. May tumulong man, hindi sa sapat. So mangyayari,
tayo pa rin ang bibili ng pintura, ano po, ng iba-iba pang mga materyales para mapaganda natin yung ating classroom. Alright? So yun po, no? Yun po yung mga ilan sa kadahilanan kung bakit tayo po ay talagang nababaon sa utang, ano po, or napipilitang mangutang, no? Hindi naman sa pagiging maluho. Kasi marami naman tayo ng mga nakitang kamaestro dyan na talagang hindi naman maluho sa gamit. Although meron ding ilan, ano, meron din tayong mga nakitang ilan. Pero majority naman ay talagang wala naman mga mamahaling gamit, wala naman mga alahas, mga kotse, o ano pa mga luho sa buhay. Pero talagang nababaon pa rin sa utang dahil nga nararanasan nila yung mga binanggit po natin na mga kadahilanan na ayon po yan mismo kay Sir Benjo Basa. So, syempre, ang natatanging solusyon po dyan is talagang magkaroon tayo ng salary increase. Ayan, kaya nga, suportahan natin, ano po mga kamaestro, yung tinutulak ng aming grupo or ng ating grupo na, sabihin natin ating grupo, no? Kasi para grupo natin to bilang mga teachers, yung Teachers Dignity Coalition na magkaroon ng 15,000 across the board na increase sa lahat po ng mga DepEd personnel, including po yung teaching and non-teaching personnel. So yun po ay may nakabinbin na rin naman po mga mga bill sa pagkakalam po natin sa Congress and sa Senate. Hindi tayo nagkakamali, parang si Senator Risa Ontiveros yata yung author nun. Then sa Senate na version po yon. Then yung isa naman sa lower Congress naman, I think Congressman from Valenzuela po, yung author po nun, yung 15,000 across the board increase. And of course, kung meron po kayong time, pwede po kayong sumali sa ating gaganaping rally, sa April 24. Ayan. So, sama-sama po tayo nating isigaw, Hindi naman tayo makikipag-away, no? Kasi wala naman po yan sa prinsipyo ng Teachers Dignity Coalition, lalo na kay Sir Benjo, yung pakikipag-away. So, pupunta po tayo dun sa rally para ilahad po ang ating mga saloobin, ilahad po yung ating hangarin na magkaroon tayo ng 15,000 across the board. Ano po yan? Para naman kahit pa paano, sabi ko nga dun sa una kong video, ay mabawasan po yung mga utang natin, at mapaganda pa unti-unti ang buhay at mapataas ang ating dignidad bilang isang guro. Alright, so sabay-sabay po nating panoorin yung naging official na pahayag po ni Sir Benjo Basa sa KMJS. So credit po. Credit sa GMA News. Ayan, sa kanila po natin kinuha tong part ng video na ito na mapapanood po natin. Ayan, para makita ninyo, mapakinggan natin ang official na pahayag po ni Sir Benjo Basas tungkol dito sa isyung ito tungkol sa pagkabaon ng utang ng mga guro. Alright? Bakit nababaon sa utang yung mga teacher? Una, yung emergency medical needs niya at ng kanilang ng immediate family. Padalawa po, yung pag-aaral ng mga anak at pag-aaral niya. No? At pangatlo po, yung gusto niyang magkaroon ng sariling bahay. At pangapat, Ma'am Jessica, nakakadulat po ito, yung kailangan naming gastusin sa aming pagtuturo sa araw-araw ay kinukuha pa namin sa aming sweldo. Din pong napanood, So, kitang-kita nyo naman doon, napakinggan po natin ang naging pahayag ng walang iba kundi ng atin pong National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition na si Sir Benjo Basas, kung bakit nga ba talaga nababaon o napipilitan ng mga kamaestro natin na mangutang. Alright, so muli po, bago tayo magtapos sa ating video, inanyaya ko po ang lahat. Kung kayo po ay malapit lang naman sa Metro Manila, ayan. So, hindi po tayo nakakamali, sa Menjola po yung ating venue, mga kamaestro, ng ating rally sa April 24. So, syempre, pupunta dun si Sir Benjo Basas. Syempre, nandun din tayo, nakasupport po tayo dito. Andun din po si El Maestro. So, kung taga Maynila lang naman kayo, taga NCR, so pwede po kayo makipag-ugnayan sa inyong mga leader ng inyong Teachers Dignity Coalition sa inyong mga division. Makipag-ugnayan po kayo sa kanila, para sama-sama po nating isigaw ang 15K across the board, isa batas. Ayan, yan po yung ating kumbaga unang hakbang para mabawasan ang ating mga utang at mawala ng tuluyan ang ating mga utang, maubos na yan, yung mga kautangan natin na yan. So isigaw natin ang 15K across the board salary increase for all DepEd personnel. Alright, so dito katapusin itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na in-upload natin. Katulad nito, yung mga updates pa rin about sa DepEd and other benefits ng mga teachers and government employees. And syempre,
click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!